Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling tulang liyang kasaysayan na pinadala ni Richelle dito sa ating dula. Love and Memories. Nakipag-live-in ako kay Johnny dahil wala na akong alam puntahan. At gusto kong masunod kung ano ang gusto ko. At ano ang magpapasaya sa akin. At hindi rin tumigil ang mami sa paghanap sa akin. Kaya sa pangungulila niya sa akin, ay lumubha ang kanyang kalagayan. At si Rani ang nagtiyaga na mangamanan si Johnny. Kaya nalaman nila kung saan ako nakatira. Kaya pinuntahan ako ni Sir Ryan at ni Pina. At sinabi na nasa ospital si Mami at malubha na siya. Gusto kong makita kaagad at makausap. Pero di naman ko nakadalaw agad dahil hindi ko pa si Johnny. Pero may nangyari sa kanya. Gabi na, wala pa si Johnny. Kinakabahan ako. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi naman ginagawa ni Johnny na umuwing atrasado. Ano kayang nangyari sa kanya? Richelle! Richelle, buksan mo ang pinto! Dali mo! Yung barkada ni Johnny. Richelle! Ano kayang sasabihin? Sandali lang! Oh, bakit Bart? Anong nangyari sa'yo? Naku, Richelle, masamang balita. Si Johnny. Ha? Si Johnny. Oh, bakit si Johnny? Anong ibig mong sabihin, Bart? Si Johnny. Nabaril ng mga pulis. Patay na siya. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Nasaan ang bangkay ni Johnny? Sabihin mo sa akin! Inuwi ng mga magulang niya sa kanyang bayan. Doon daw ibuburol eh. Ano? Kung ganun, paano ako makakapanturon? Hindi ko alam kung taga saan si Johnny. Jody, bakit mo ko iniwan? Hindi mo na makikita ang ating anak. Napakasakit ang nangyayari nito sa akin. Akala ko tayong magsasama habang buhay. Yun pala, iiwanan mo ko at ang ating anak na di pa man isinisilang ay walang amang magigisnan. Jody. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Beth, bakit ka nakasuot ng itim na damit? Anong ibig sabihin yan? Wala na si Johnny. Kaysa pala siyang pusher at nanlaban daw siya. Kaya nabaril. Wala nang amang sisilang kong anak. Talagang ganyan ang buhay dito sa ating mundo, Beth. Una-unahan lang. At may takdang panahon ang buhay ng tao dito sa mundo. Kaya tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib mo. Napakasakit pala ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya samahan mo ko sa ospital para makausap ko pa si Mami. O sige, bago tayo pupunta doon, magpalit ka muna ng damit mo. Baka sabihin ng mami mo na nagruruksa ka na. Bakit? Hindi mo ba sinabi kay Mami na nakipag-live-in na ako? Ikon kasi, ayaw kong mabigla ang mami mo. Kaya ang sabi ni Sir, ilihim mo na namin sa mami mo na nag-asawa ka na. Kundi ikaw ay namasukan na silk lady, yun ang sinabi namin. O sige, magpapalit muna ako ng damit. Tapos,
pumunta tayo kaagad sa ospital na kinaroroonan ni Mami. Sana napatawad na ako ni Mami. Oo naman. Hindi ka niya hahanapin kung hindi ka pa napapatawad. Alam mo, lagi siyang nagtatanong sa akin kung pumunta ka na sa bahay at sabihin sa iyo na umuwi ka na. Pero hindi ka namin nahanap. Yun pala, si Johnny ang nagtago sa iyo. Ako ang may gusto na huwag niyang sabihin na kasama niya ako para hindi malaman ni Mami ang kinaroroonan ko. Dahil hindi ko magawang gusto ko pag laging si Mami ang kasama ko. Dahil si Mami ang laging nasusunod. Kaya nagtampo ako ng pagalitan niya ako ng gusto. Dahil nakipag-away ako tungkol sa lalaki. Kaya halika na. Puntahan natin si Mami sa ospital. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Rachel, hindi ka pa ba dumiretso sa ospital na nagpagamutan ng mami mo? Ay, hindi pa po, sir. Gusto ko pong magpatulong sa inyo. Pag nakita ako ni Mami, ma-high blood pa siya. Hindi na magagawa ng mami mo yun. Pero tamang-tama, pupunta pa ako doon sa bahay ninyo para maayos ko ang lahat. Ganun po ba, sir? Salamat po sa inyo. Dahil kayo po ang nag-aalaga sa mami ko, imbis na ako na anak niya. Mabuti naman at pinayagan ka ng kalibin mo na dumalaw sa mami mo. Sana naman, sumama siya sa'yo para mapag-usapan namin kung ano ang plano niya para sa inyong dalawa. Sir, kaya po ako nakapunta rito. Dahil wala na si Johnny. Iniwan na kami ng anak ko. At hindi na namin siya makakapiling pa. Anong ibig mong sabihin? May iba na namang babae na ipinalit sa'yo, ganun ba? Hindi po, sir. Kundi namatay na po siya. Dahil isa siyang pusher at nahuli sila ng kasama niya sa drug operation ng PDEA. Pero tumakbo at ayaw niyang sumuko. Nakipagbarilan daw. Ano? Paano ka na? At ang inyong magiging anak, paano mo siya bubuhayin? Sana hindi ka nagpadalos-dalos sa desisyon mo. Ay, mawali ka na. At doon na natin punta ng mami mo sa bahay ninyo. Sir, bakit ang daming tao dito sa bahay namin? May kabaong? Anong ibig sabihin nito, sir? Ano? Ikinalulungkot ko, Rachel. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para matugtukan pa ang buhay ng mami mo. Ang ibig sabihin, ang mami ay patay na? Hindi! Mami! 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 Patawarin po ninyo ako! Patawad po! Nagsisisi na po ako sa ginawa kong paglalayas. Nagkamali po ako, Mami! Pero hindi na tayo nagkausap. Mami! Rachel, ito pala ang text niya sa akin. Ipapabasa ko daw sa'yo pag hindi mo na naabutan ng buhay. O ito ang cellphone, basahin mo. Salamat, sir. Basahin ko na. Rachel, anak. Mahal na mahal kita. Namiss kitang masyado, kaya hinanap kita. Wala ka. Magbago ka, anak. At tapusin mo ang iyong pag-aaral. Walang natira sa ari-arian natin, kundi may kunting halaga sa bangko para gastusin mo para makatapos ka sa pag-aaral mo.
inuulit ko, mahal na mahal kita. Mami! Mami! I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Mami, nandito ko na sa iyong huling hantungan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko maipangako na makakatapos ako dahil buntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, kung paano ko bubuhayan ang magiging anak namin ni Johnny na nandyan na rin sa piling ng Diyos. Sana maging masaya na kayo dyan sa inyong kinaroroonan. At ipanalangin po ninyo sa Diyos na kaya ko rin gampanan ang maging isang ina. Rachel? Nalulungkot ko ang nangyari sa mami mo. Nakikiramay ako sa'yo. Salamat, Rani. Dahil sa tulong mo na naghanap sa akin, kaya nasabi mo kay Pina kung nasan ako. At kasama niya si Sir Ryan na nagkumpins sa akin para umuwi na. Ganun ba? Sana hindi ka nag-regret sa akin. At sana ay maging masaya ka sa pagsasama ninyo ni Johnny. Wala na rin siya, Rani. Namatay na si Johnny at iniwan kami ng aking anak. Ha? Paano na kayo ngayon? Wala na rin ang mami mo. Hindi ko pa alam. Iisipin ko pa kung anong dapat kong gawin. Magpapatulong na lang ako kay Sir Ryan. Dahil sabi niya, handa raw siyang tumulong dahil pinsan niya si Mami. Ganun ba? Ako naman ay paalis na rin. Mag-abroad ako. Dahil nasa ibang bansa yung uncle ko. Tinulungan niya ako. Kung sakali, baka matulungan din kita pag kumita ako. Salamat, Rani. Sana'y magtagumpay ka rin sa abroad at makahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Salamat sa tulong mo sa akin. Ano? Nagkausap kayo ni Rani? Di ba niya giniit ang pag-ibig niya sa'yo? Hindi yun papato sa isang gaya ko na disgrasyada. Gusto ba niyang palakihin ang hindi niya anak? Sa bagay, tama ka dyan. O ano ang sinabi niya sa'yo? Nag-aaral pa ba siya? Ang sabi niya sa akin ay mag-a-abroad siya at tutulungan daw ng uncle niya at tutulungan din niya ako pag kumita siya. Wow naman ha! Ang bait ni Rani. O tignan mo yan. Kahit binigo mo siya, hindi pa rin nagbabago ang kanyang kabaitan. Oo nga, pero alam mo naman, hindi siya ang gusto ko noon. Kaya nagalit pa ako sa kanya. Pero nang nag-usap kami, ay naintindihan niya ang aking kalagayan. Siguro, hindi na sinabi na may pagtingin pa siya. Dahil alam niya na dalawang mahal ko sa buhay ang nawala. Kaya, hindi niya ako kinulit. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ang hirap kito. Mahirap pala ang isang buntis. Ngayon ko lang naranasan ang hirap ni Mami nang ako'y pinagbuntis niya. Marami ka palang iindahin na sakit ng katawan. Sana kung nandito si Johnny ay kasama ako at tutulong sa akin. Pero sadyang ganito ang aking kapalaran.
dahil matigas ang ulo ko. Kaya napahamak ako at may aalagaan pang anak. Hindi ko alam kung paano na kami ng baby ko. Oh, Rachel, nandito ka sa harap ng bahay ninyo. Nag-iisip ka na naman. Kayo pala, sir. Opo, dahil wala na si Mami para magturo sa akin kung paano aalagaan ang baby. Kaya nagkakaproblema ako. Madali lang yan. Pag nagpa-check up ka, tarangin mo sa doktor ang mga dapat mong gawin para maging normal ang pagpapalaki mo sa iyong anak. Oh, ito, mga dala ko para sa iyong pamumuhay. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Sir, maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Pero nahiya na po ako sa inyo. Sobra-sobra na pang natanggap kong tulong sa inyo. May pamilya rin kayo eh. Huwag mo nang isipin yan. Nangako ako sa mami mo na tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. At maliit pa naman ang aming anak, kaya wala pang malaking gastusin. Ganon ba, sir? Sir, sumasakit ang tiyan ko. Aray, ang tindi ng sakit. Naku, Rachel, baka manganganak ka na. Halika doon sa sasakyan ko. Ang gamit ng bata, asan na? Andyan sa salas na kantana. Dalian ninyo, sir. Masakit na masakit. Sige. Aray ko. Sandali, dadalhin kita sa ospital. Aray. Ay, Bes! Nanganak ka na, ha? Wow! Ang cute ng anak mo! Ang ganda-ganda! Babae ang anak ko, Bes. Diyos ko. Ang hirap palang mga anak. Marami kang sakit na daranasin. Ang tiyan, sa tagiliran, sa balakang. Ay, hindi mo alam kung alin ang uunahin mong hihilutin dahil sa matinding sakit. Hindi ko alam yan. Kasi hindi ko pa naranasan ng nanganak eh. Sabi mo, matindi ang sakit. Oo, Bes. Lalo na pag humihilab ang tiyan mo. Ang tindi talaga ng sakit. Kung ganon, di ayaw mo nang magbuntis dahil mahirap. Eh pag ako, alam mo, hindi ko pwedeng pagdamutan ng asawa ko. Kung gusto niya ng anak, sige, payag ako. Dahil yan ang bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Kahit masakit pa yan. Ay, naku, Bes. Pag nasubukan mo, baka ayaw ko nang umulit. Sige ka, maghanap ng iba na anakan. Tingnan natin. Sa ngayon, ayoko pang magsalita ng patapos. Dahil sabi nila, masarap daw ang luto ng Diyos. Totoo ba yan, ha, Bes? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Sino yung lalaking bumaba sa kotse? Gwapo't maputi. Mukhang may kaya, ha? Pero habang papalapit dito ay may kamukha siya. Sino kaya to? Kumusta ka na, Rachel? Hindi mo na ba ako nakikilala? Pasensya ka na. Di ko alam kung nagkakilala tayo. Sino ka? Sabi ko na nga ba eh. Bakit nagbago ba ang itsura ko? Ako to, si Raning. Aba, big time ka na ngayon, ha? Nagbakasyon ka ba? O, asan ang misis mo? Ha? Oo. Wala pa akong asawa dahil hinintay ko pang magkilomang sukat sa puso mo. Ano? Pinapatawa mo naman ako. Ikaw na binata at may kaya. Ako pang gusto mo na diskrasyada. Wala akong pangalan. Kahit ano pang nakaraan mo. Handa kitang pakasalan at mahalin habang buhay. Ang ganda mo ngayon, Rachel. Siyempre,
kailangan na maging maayos ako dahil nagtitinda ako ng gulay at isda para sa pamumuhay namin ng anak ko. Sana sa pagkakataong ito, bigyan mo na ako ng pansin at matutunan mo akong mahalin, Rachel. Basta ang alam ko, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mahal na mahal kita. Kaya nagpursige ako na umasenso para sa iyo at ang anak mo. Ituturing ko siyang parang tunay na anak. Akala ko ay hindi ko kaya ang mga pagsubok sa buhay ko. Pero inisip ko ang aking anak at nagtinda ko ng gulay at isda. At sa awa ng Diyos ay nakatulong sa aming pamumuhay na mag-ina. At di rin nagtagal nang dumating si Rani ay sinabi agad na hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagmamahal sa akin. Kaya lang, parang nagdududa pa rin ako sa kanya. At pinatunayan niya na talagang mahal niya ako. At di nagtagal, sinagot ko rin siya at malapit na rin kami ikasal. Naging masaya ang buhay ko. Kung may lungkot, ay may ligaya. Hanggang dito na lamang ang aking karanasan sa pag-ibig. Nagpapasalamat, Rachel. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Rachel. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan at pakinggan ang aming bagong isasadula dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.